What's up mga pare koy? Merong bagong motor ang SYM na isang scooter na 125cc at dadagdag ito sa choices natin sa mga 125cc category na scooter. Ito ang SYM Jet 4 RX. Bali itong motor na ito mga pare koy, ito yung Euro 5 compliant version ng SYM Jet 4. Kaya naging SYM Jet 4 RX. Kumbaga yung RX na to, ito yung pinaka palatandaan natin na itong model na to ng Jet 4 ay yung Euro 5 compliant. At itong motor na to mga pare koy, isa sa magiging katunggali ng hari ng 125cc na scooter na Honda Click 125. So tingnan natin yung specification nito at i-compare din natin ng konti yung specification nito kumpara dito sa Honda Click 125. Sa forma nito mga pare koy, medyo may maaaninag tayo na pagka off-road. Sa forma lang naman ito mga pare koy, kasi lakas talaga maka-offroad ng kanyang naked handlebar. Parang ganito yung style ng Suzuki Skydrive Sport. Tapos maganda dito ay may footboard. Marami tayong pwedeng ilagay dyan kung gagamitin natin to pang daily commute. Tawagan ng iba gulay board. Sa features ito mga pare koy, una, meron itong Euro 5. So mas malinis na yung binubuga nitong usok. Pangalawa po, LED na po yung mga ginamit na ilaw dito. Sumunod po digital panel po yung ginamit sa kanya. Wala na po kayong makikitang analog dyan na kahit 125cc lang to ay napaka-modern ng design. Parang Honda Click 125. So kukumpara nga natin doon, pares naman silang digital. Siguro para sa akin ang nilamang lang nitong Jet 4 RX ay yung kanyang design ng kanyang digital panel. Kasi yung sa Honda Click parang ang liit lang, tas andun yung mga info, pero dito hindi siya basta plain na rectangle lang Makikita natin dito medyo malaki yung kanyang digital panel, tapos meron tayong speedometer, odometer, merong orasan, may fuel indicator. Ang maganda pa dito mga pare koy, meron siyang RPM meter or tachometer. Napakalaking tulong po nito kapag magtotono tayo ng panggilid, dyan tayo magbabase sa kanyang RPM. Sumunod mga pare koy, meron pa itong combi brake system. Itong combi brake system na to, normally makikita natin to sa mga Honda scooter, pero dito SYM Jet 4 RX is meron siyang ganitong features. So basically, kapag namreno po kayo sa huli, ay may sumasama sa unahan ng konti. So ang pakiramdam po nun ay malakas po yung kanyang stopping power kasi likod pa lang pinapreno mo ay may sumasama na sa unahan ng konti. So kung gusto mo mas malakas pa lalo, bigay mo na rin yung lever sa unahan. Ang maganda pa dito meron siyang built-in hazard. So iba kasi nagpapakabit pa nito, pero dito stock may hazard na siya. Tapos meron itong USB charger. Napakalaking tulong po nito sa mga naglalala-move, mga nagko-courier, angkas, joyride, kahit yung mga naglo-long ride po, wala na kayong mga pangamba na baka malobat yung mga smartphone nyo kasi dito may charger na kayo. Ang maganda pa dito sa charger niya is 2.0, so mabilis po yung charging natin. Tingnan naman po natin yung kanyang makina. So ito kasi yung heart ng motor Andito nakasalalay po lahat. Sa una, meron tayong 4-stroke, single cylinder, 125cc at fuel injected po yung kanyang makina. Kaya napakatipid po nito sa gasolina. Actually, wala pa tayong data kung gaano ito katipid, pero basta fuel injected po kasi ang usapan, tapos 125cc, mag-expect na tayo ng sobrang tipid na gasolina niyan. Kaya napaka-perfect talaga sa city driving. Yung maximum power po niya, kaya nito magbato ng 8.4 kilowatts at 8,500 RPM at maximum torque na 10.3 Nm at 6,500 RPM. Yung top speed po niya sa ganitong engine output ay kaya po niyang mag-top speed ng 99 km/h. So medyo kinulang pa ng isa para maging 100. Pero syempre maraming nakaka-apekto dito, depende po yun sa bigat, tsaka depende po yun sa daan kung palusong or paahon. So siguro kung palusong baka maabot yung 100, tsaka kung medyo mabigat kayo baka less than 99 kph po yung takbuhin nyo. Tapos yung cooling system po niya is air cooled. So sa mga ganitong 125cc naman, yung air cooling system is kaya naman niya i-handle yung heat na na-generate ng makina. Transmission po natin is syempre CVT. So i-compare natin ito ng konti dito sa Honda Click 125 kung okay din ba yung specs nitong Jet 4 RX. So sa power mga pare ko, dito sa Jet 4 RX is 8.4 kilowatts. Pero dito po sa Honda Click 125 ay 8.2 kilowatts. So dito may edge sa horsepower ang Jet 4 RX in papers Pero syempre iba pa rin talaga yung actual na takbuhan. Pero in papers medyo lamang dito ng konti si SYM. Sa torque naman po sa SYM merong 10.3 Nm. Dito naman po sa Honda Click 125 is 10.8 Nm. So medyo may lamang naman dito si Click 125. So hindi naman nagkakalayo yung engine output nila. Dikit pa rin naman. Ang lamang lang dito ni Honda Click 125 is naka-liquid cooled na siya. So napakalaking epekto nito sa performance ng makina. Kaya mapapansin nyo, yung mga MIUI 125, kahit almost same ng engine output ang Click 125 tsaka MIUI 125, pero kapag pinagtapat mo yung dalawa, mas may edge talaga si Honda Click 125. So inopen ko lang naman yung ganun, pero syempre sa mga ganitong motor naman is hindi naman pabilisan yung labanan dito Kumbaga may ma-service tayo from point A to point B, papasok sa trabaho, sobrang perfect ng mga motor na to. Sa bigat naman mga pare ko, meron po itong 150
115 kilograms. Si Honda Click merong 112 kilograms, so medyo may kabigatan ito ng konti. Sa suspension mga pare ko, sa unahan po meron tayong telescopic fork. Sa likod naman po is single shock. Sa Honda Click ganun din po yung kanyang setup telescopic tsaka single shock yung nasa likod. Sa mga gulong naman tayo mga pare ko. Sa unahan po ng motor na to meron tayong 110 by 70. Size 12 po yung diameter ng gulong niya. Sa likod naman po is 120 by 70. Size 12 din po yung diameter ng gulong. So dito mapapansin natin, medyo malapad talaga yung gulong niya. As in malapad po talaga para sa isang 125cc na motor. Maganda kasi nito, mas stable to sa mga high speed, mas maraming gomay nakakapit sa semento, less skid tayo. Tapos maganda pa dito is tubeless po unahan at likuran. Sa mga preno naman po mga pare ko sa unahan po meron tayong disc brake 226mm at meron po itong combi brake system. Yung likod naman po is drum brake siya. So sa Honda Click naman halos ganun din naman yung setup. Disc brake sa unahan, drum brake sa likod at may CBS din or combi brake system. So palag-palag talaga yung specification nitong Jet 4 RX. Sa fuel tank capacity, dito lumamang si SYM kasi meron po itong 6.2 liters. Pinakamalaki po ito sa 125cc dito sa Pilipinas. Kasi si Honda Click 5.5. Actually, itong 5.5 liters ng Honda Click napakalaki na para sa isang 125. Tapos itong Jet 4 RX 6.2 liters. Grabe, parang halos katapatan nito yung mga 150cc pataas Napaka-solid nito sa mga long ride. Halos malayo yung range nyo sa isang full tank. Mapapansin natin yung kanyang signal light. Compact yung design niya kasama dun sa may taillight. Unlike dito sa may Honda Click nakaseparate siya. So sa Honda Click naman, yung mga gitong setup, sporty looking. Pero ito sa may SYM, ganito yung mga traditional na signal light ng mga scooter. Sa seat height naman po, meron tayong 785mm. So sakto lang din naman sa mga ganitong scooter. Abot pa rin naman ang average Filipino height. Ang maganda dito mga pare ko, yung bukasan ng kanyang tangke nasa unahan. Wala sa may underseat compartment. So hindi hassle kapag magpapagas tayo na o-open mo pa yung upuan mo. Pero dito, ito lang sa unahan nyo. Sobrang easy access talaga. So itong motor na to mga pare ko is available na rin ito dito sa Pilipinas. At nagkakahalaga po ito ng 78,800. So sa mga specification naman na nabasa ko kanina, pasok sa banga itong presyo niya. Sa ganitong specification, maganda, tapos maporma yung motor, sulit na sulit talaga yung ibibili nyo dito. Tsaka SYM to mga pare kay quality rin to. Sa ibang bansa, ito yung mga sikat na motor. Kung dito sa atin, mga Japanese bike. Pero sa ibang bansa, ito yung mga sikat SYM, tsaka mga Kymco. Siguro nakikita akong edge nitong motor na to, yung kanyang Euro 5 compliant, USB charger na 2.0, yung kanyang instrument panel na napakaganda, maganda yung design, may tachometer lang kasama. Tapos yung kanyang napakalaking fuel tank na meron tayong 6.2 liters.